Sa gitna ng siksikan sa traslasyon ng itim na Nazareno, hindi maiwasang may mga nagbubuwis ng buhay sa gitna ng balyahan. Pero ang lahat ng ito, tila hindi alintana ng mga namamanata. May report si Cara David. Kakambal na ng malalim na pananampalataya ng mga deboto sa itim na poong Nazareno ang siksikan para lang makasampa sa andas o kaya'y makahawak sa lubid nito. Sa ganitong sitwasyon, di maiiwasan ng magkabalyahan at may masaktan na kung minsan pa'y humahantong sa kamatayan. January 9, 2004, hinimatay ang isang deboto sa gitna ng siksikan sa prosesyon ng itim na Nazareno. Nadala pa ng ospital ang deboto pero pumanaw rin kalaunan dahil sa atake sa puso. Nasubok naman ang pananampalataya ng mga deboto sa nangyaring stampede noong 2006. Ang dahilan, bukas na manhole kung saan nahulog sa Carlos Palanca Street ang 5 deboto. Kabilang dito si Reynante Martinez na namatay dahil sa atake sa puso sa gitna ng stampede. 2007 ang masaktan naman ang aabot sa 30 deboto sa gitna ng balyahan at agawan ng lubid sa andas ng itim na Nazareno. Agad silang dinala sa hiwa-hiwalay na ospital sa Maynila. Nang sumunod na taon, 2 naman ang namatay sa gitna ng prosesyon. Nasawi sina Cecilia Fajardo at Alex Radovan matapos maipit sa gitna ng daluyong ng mga deboto sa gitna ng prosesyon. Dagdag pa rito, aabot sa 40 deboto ang hinimatay, tumaas ang presyon o nakaranas ng hirap sa paghinga. Nito namang traslasyon 2010, nasawi si Rodrigo Omampo nang atakihin sa puso habang sinusubukang makalapit sa andas. 2016, ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, 2 ang namatay sa prosesyon. Cara David, GMA News.